Magandang hapon, narito po ang latest sa daigdig ng palakasan sa boxing. Pinataob ni Manny Pacquiao sa sparring nitong weekend ng isa sa kanyang mga batang katunggali. At ayon kay veteran sports commentator Ronnie Nathaniels, hindi na pinabalik pa ang young fighter na hindi na ho pinangalanan ni trainer Freddie Roach. Kwento ni Nathaniels, ilang kombinasyon ang ginamit ni Pacman para halos lumpuhin ang karibal. Pero ang ever-deadly left straight nito ang tuluyang nagpasaldak sa kalaban. Dahil dito naniniwala si Nathaniels na magandang pangitain ang magandang training na ito ng Sarangani Congressman. Malimit na pag-angkin ni Marquez ang tagumpay sa resulta ng kanilang unang tatlong enkwentro, ang malamang nagtulak kay Pacquiao na maghanda na at magprepara ng puspusan. The passion is back and nandun na mga focus ni What's the motivation? Money. Money and to settle this once and for all. Mayabang si Martin, nagdang ng daw, so this time, matapos ang madugong 1-2 loss sa kamay ng Thailand sa opener ng 2012 AFF Suzuki Cup, nakataas pa rin ang noo ng Philippine Ascals. Sa isang pahayag, matigas sa sinabi ni superstar Phil Young husband, na gaya ng kanilang moniker, konting leaking of foods lang at handa ulit silang kumahol. Pero hindi simpleng hamon ang kakaharapin ng Ascals sa kanilang next game bukas dahil ang 2008 champions sa Vietnam ang kanilang makakasagupa. Bukod sa kanilang bugbog na mga katawan, aminado ang may putok sa kilay na si Phil na challenge para sa kanilang lumaban ng wala ang head coach na si Michael Weiss. Ang German mentor ay suspended sa Vietnam game dahil na-eject ito sa Thailand game na napuno ng mainit na tagpo. Subalit hirit ng good-looking Butter, hindi dapat magpa-apekto sa mga nangyari ang team bagkus ay isipin na lamang ng lahat na hawak ng Pilipinas ang momentum kontra Vietnam. Magugunita ang Viet side ang naging ticket ng Pilipinas tungo sa World Pay matapos na ma-upset ito ng mga Pinoy noong 2010 edition ng Suzuki Cup. Naniniwala si Young husband na mas malakas ngayon ang roster ng team, tamang approach at mindset ang kanilang kailangan sa game bukas. Ang Vietnam ay galing sa 1-1 draw kontra Myanmar noong Sabado. Kapag may nagsarang pintuan, may bintanang bumubukas. Ito ang matandang kasabihan na maaaring pagpulutan ng lakas ng loob ni Pinoy power forward Japeth Aguilar. 3 araw matapos na makat sa Santa Cruz Warriors sa NBA Developmental League. Heto't may mga koponan po mula sa China at Australia ang nagbibigay ng second look sa high-flying wingman. Ayon sa agent ni Aguilar na si Marvin Espirito, tinitimbang na ng kanilang alaga ang posibilidad na subukan ng career either sa China o Australia. Parehong competitive niya ang alok na sweldo ng mga foreign team sa dating Ateneo Blue Eagle. Pero hilit ni Espirito, mas priority pa rin ang kanyang alaga ang bumalik dito sa Pilipinas para muling magpasiklab sa PBA. Base sa plano ni Aguilar, mamamalagi muna ito ng 2 linggo kasama ang kanyang pamilya sa Chicago. Tapos ay doon ng ruta ang susunod na tatahakin sa kanyang career. Offer to play. Hindi ko lang alam kung anong specific team, pero kanina magkausap kami. Meron daw siyang choices between practice player ng Santa Cruz Warriors. Meron din mga feelers for China and Australia. Tapos, siyempre, nandito yung standing offer ng Tokyo. At sumayin niyo po mga pinakasariwang balita sa daigdig ng palakasan. Tumutok po mamayang alas 5 ng hapon sa PTV Sports dahil marami po kaming ihahain sa inyo. Ako po ang inyong coach Snow Badwa para sa Telebisyon ng Bayan.